hindi po pwede sa petics tayo dahil it's either gorgorin si Sara or i-impeach nila. Although hindi sila nagtagumpay dun sa una, di ba, na-declared naman na unconstitutional, hindi sila titigil. Ang plano naman daw is, yun na nga, hindi pa tatakbuhin si Inday Sara kasi alam nila na miski kaya nilang dayain si Inday Sara, baka lumabas pa rin, no? Dahil busit-busit ang taong bayan sa kanila. Negative 27 ba naman ang approval rating, no? Kahit sinong tumakbo dyan na negative 27, kung siya mismo tatakbo, talagang suicide, unless talaga dahil hawak nga ni Lisa yung Miro at sabi ni Glenn Chong, no? Yes. Matindi nga ho ang ating pag-uusapan lalo na itong mga expose ni Maharlika dahil makaka-update malapit na ho ang 2028 presidential election. Pinaghahandaan ho nila si BP Sara. Sa nabanggit nga nitong si Miss Maharlika, mga date, ang kalaban lang ho ng admin ni Marcos Jr. Ito nga ho mga Duterte. Kaya nga ho itong si BP Sara, pinagpaplanuhan na ho nila mismong si George Garcia, panigurado kung hindi ho magurgur si BP Sara, mga kapdate, hindi ho siya paluluklukin, hindi ho siya pauupuin. Bakit ho, mga kapdate? Kasi nga ho, hawak din ho nila yang COMELEC. Alam naman ho ng taong bayan yan. Itong Duterte youth, mga kapdate, panalo pero hindi nila pinanalo, dinisqualify. Ito si Benny Abante, talo yan. Talo yang si Benny Abante, pinaupo ho nila. Bakit to? Yung si Benny Abante kasi, naaayon ho yan sa gobyerno ni Marcos Jr. Naaayon ho yan sa gobyerno ni Marcos Jr. Tutatutaan ho siya dyan. Pero itong Duterte youth, mga kapatid, kung hindi ho natin nakakalimutan, dinisqualify yan Duterte youth kasi nga ho, may pangalang Duterte. Pero pag ayon ka sa administrasyon ni Marcos Jr., wala silang masasabi dyan. Automatic, gagawin ka nilang panaan para manalo ka. Mananalo at mananalo ka. Pero pagdating etong mga konektado sa mga Duterte, gagawin huli na lang paraan yan para patahimikin at yun na. Kaya mga kapatid, wala ho tayong paligoy-ligoy dito. Pati ho itong si President Rodrigo Duterte, nagain na ho ang kanyang kampo ng another, alam nyo na ho, para press release. O alam nyo na, para kahit papaano mga kapatid, makauwi sa ating bansa. Kaya mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho, malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay ho tayong magkomento, mag-react sa comment section. Kaya mga kapatid, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Wala tayong mga specialty hospitals sa ating mga probinsya, mga regional hospitals na ganyan. Kailangan natin, pagtutunan ng pansin. So, paulit-ulit. Alam mo na, mag-4 na taon na siya. Ni isa namang specialty hospital, wala siyang nagawa. Hello? Kailan pa niya gagawin yan? Ang plano niya kasi forever. Kaya sabi na, I have forever to build the specialty hospitals. Kaya hayaan mo sila mag-antay. Naku mga kaibigan, na ayan na yung kanyang forever. Kasama yung plano nga na impeach si Sara Duterte at tanggalin sa pwesto, kasuhan ang hindi patakbo sa 2028. Kaya kakayasa ng eleksyon na mananalo si Inday Sara Duterte, ang plano nila na hindi nila patatakbuhin si Inday Sara Duterte. Kaya kinakailangan kilos bayan. Ako, ang people power din naman na ilagay yan sa saligang batas kung yan ang illegal. O sige na, sabihin natin, sino yung mga magsasabi na magdidemanda sila ng incitement to sedition para sa people power samantalang nasa saligang batas yan? Yes. Isa pa mga kapatid, hanggat nakaluklok itong si George Garcia, sila, hindi ho nila papanaluhin yang sino. Si BP Sara kasi nga mga kapdate, hawak ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez, ni Ralph Recto, etong mga sanhi o kawani ng gobyerno mga kapdate. Sila rin ho yung nagpapatakbo ng malaking sindikato dyan. Kaya tignan nyo kung ano nangyari sa atin. Kumbaga ito si Marcos Jr., dekorasyon lang ho talaga nila. Paano naging dekorasyon mga kapdate? Kasi yung mga totoo nilang amo dyan mga kapdate, ayan, yung asawa ni Borges Queen, si Martin Luther King. Isipin mo yun, uupo na ng Senate President yung si Sen. Loren Legarda. Pinigilan, sino yung pumigil? Yung umugong-ugong na pumigil bilang lumuklok, ito si Loren Legarda, mga ka-update. Walang iba si Recto. Isipin nyo po yun, mga ka-update, na kaya ho nilang panghawakan, pati yung Senado. Ganyan ho kalalakas o kakapangyarihan yung gobyerno ni Marcos Jr. Si Marcos Jr., mga kapdit, wala ho yan. Kumbaga, literal na lang ho yan, dekorasyon. Dekorasyon lang ho siya dyan. Yung mga totoong malalaking utak nila dyan, ayan, si Recto, si Martin Romualdez. Yan ho yung nakikita ng maraming Pilipino. Baka silang matanggal sa ibabaw ng daigdig kapag sinabi nilang illegal yan, no?
Pero ayun na nga, no? Ayun. Kaya hindi dapat pwedeng pabagal-bagal yung mga kaalyado ni Inday at yung mga naniniwala na sobrang talamak na ang korupsyon, kalaswaan, kawalangian sa Marcos administration. So hindi po pwedeng papetik-petiks tayo dahil it's either gorgorin si Sara or i-impeach nila. Although hindi sila nagtagumpay dun sa una, di ba, na-declared naman na unconstitutional, hindi sila titigil. Hindi Di titigil. ba? Oo, Kasi tuloy. yun naman yun, 2023 pa lang, alam na natin yung spokes na oo. talagang tutumbahin ang mga mga Duterte and also yung mga ayaw sa mga Marcos. So baka hindi nga magkaroon ng 2028 election kung pababayaan natin sila unless na magurgur si Bangag for, Ang plano naman daw is, yun na nga, hindi pa tatakbuhin si Inday Sara kasi alam nila na miski kaya nilang dayain si Inday Sara, baka lumabas pa rin, no? Dahil Yeah. busit-busit ang taong bayan sa kanila. Negative 27 ba naman ang approval rating, no? Kahit sinong tumakbo dyan na negative 27, kung siya mismo tatakbo, talagang suicide. Unless talaga dahil hawak nga ni Lisa yung Miro at sabi ni Glenn Chong, no? Yes. At alam mo naman, talagang nagsalita na si Glenn Chong na nung nakalipas na eleksyon, talagang hinawakan din nilang Smartmatic. At ngayon, may kasong Smartmatic sa Amerika, di ba? Yeah, Dahil yeah. nasa mga pandarambong nila, no? Hindi lang pera, kung hindi boto ng bayan ang dinadarambong nila. No? But anyway, alam mo, yung mga pangyayari sa Senado na pinag-usapan natin kahapon, Yeah. sabi natin na yung pagiging SP ni Loren Legarda, baka may kinalaman yan sa pagpapahimik ni Leandro at Mukhang magbabakasyon. tahimik na Pero alam mong ginagawa ngayon ni Tito Sen na yung nag-survive siya ng coup, abay binabansagan niya na lahat daw ng nagsasabi na kinakailangan mas maganda o gawing mabuting relasyon sa China ay mga taksil. Yeah. Ay So, naku, mga sino kaya ang pro-China. taksil? Oo. Well, sila ang taksil. Sila ang taksil. Kasi nga, inaaway nila yung bansa na pinanggagalingan unang-una na mga investments. No? Investments. Yung mga karating bansa natin. Thailand, Malaysia, Indonesia, pati Cambodia. Naiiwan na tayo. Bakit? Kasi lahat ng kapital doon linalagay ng China. Never sa Pilipinas. Ikaw ba, China, maglalagay ka ba ng, ng kapital? Hindi ako maglalagay ng kapital Oo. ng kapital sa isang bangag na administrasyon. Correct. Na for sure, alam ng China yan kung anong klaseng presidente meron tayo. Oo. 'Di ba? But ganun pa man, folks, etong mga senator, etong si Tito Soto at yung mga sobrang nagtapang-tapangan na dapat anuhin natin yung China, nanindigan naman tayo eh. Parang kulang na lang sabihin nila, lusubin, girahin yung China. Hindi sila nag-iisip. Oo nga. 'Di ba? Na para bang kayang-kaya natin makipagdigma, 'di ba? Ang China ngayon, siya ang meron pinakamalakas na, naunahan na niya Amerika, ha? Naval power. Kung makikipaggera tayo dyan sa mga Oo. bato-batong yan, karagatan yan eh. O Yes. anong laban natin? Ilan lang naman mga barko natin? Palibasa, bumili ng konting barko si Tatay Digo. Akala nila, katatalunan nila ang China. Huy ha, Mr. Bangag, ni isang barko wala kang binili ha? Para palakasin na ating hukbong sandatahan. And yet, ikaw ang Ito mga kabdita, ng kapanahunan ho ni former President Rodrigo Duterte, yan pong mga kasundaluhan, ito hong army natin, pinapalakas niya ho, pati nga inaalagaan niya ho mga kabdita, inaalagaan niya ho yung ating army. Kasi nga mga kabdita, pwedeng-pwede ho natin pakinabangan ang mga ito. Samantalang itong si Marcos Jr., mga kabdita, wala ho, hindi nga ho, isipin mo, hindi nga nakabili ng kahit ano. Barko, wala. Yun po ba yung totoong may pagmamahal sa mga kapulisan, kasundaluhan? Wala ho mga kapdate. Saan sila nakatutok? Nakatutok ko kasi sila mga kapdate sa kanilang sariling interes. Pag sinabi hong sariling interes, etong business ng kanyang, ayan, yung kapwa niya, alam mo na mga kapdate, nasa sindikato, hindi ho nila tinataksan, hindi ho pinakikialaman yung business nila, at tuloy-tuloy ho mga ka-update, maganda ho yung alagwa nila tapos nakakapagnakaw pa. Ganyan ho yung mga sindikato sa loob ng gobyerno. Kaya mga ka-update, eto ho talagang binunggo ni Kong Leandro, hindi ho naging biro. Diba? Sinabi ho sa kanya, mag-abroad muna siya ng 1 taon. Tapos huwag pakialaman tong Cabral Files. Pero hindi ho siya ganun mga ka-update. Gusto ni Kong Leandro mga ka-update na kahit na may mangyari sa kanya, lalabas at lalabas yung Cabral Files. Diba? Sinabi niya na ho yan mga ka-update, ganyan ho kalaking tao. O alam niyo na, hindi din ho biro ito naging laban ng Marcos Jr. dito kay Kong Leandro kasi lalabas at lalabas, makikita at makikita kung sino yung mga proponents, sino yung mga may kickbacks.
Ganyan ho siya katindi, ganyan ho kalakas ang loob ni Con Leandro. Malaki ko Barsaga nga eh. Ang pinagkaiba lang ho nila, lagi lang hong suspindido. Ito si Kiko Barsaga. Di ba? Yung kalaban ho nitong dalawang congressman na to mga kapdate, hindi small time. Malaking sindikato ho yan. Yan ho yung 100% sure tayo dyan. Trigger happy na makipaggera sa pinakamalakas ngayong naval power, no? Yes, ang punto lang, kung talagang kaya natin, bakit hindi ibali sa kanya nitong mga to, si Tito Soto at saka si si Eric Silvester. Ang si Contivirus at si Erich, di ba? Go, goodbye! Di ba? Kasi ang tatapang eh. Oo, lagay natin sa nga na maganda yun. Ilagay doon sa kanyon at ibalot. Okay, Erich to the go! Boom! Contivirus to the go! Boom! Di ba? Yeah. Nang mawala na. At saka siyempre, dahil inaaway natin ng China, miski napakaganda ng Pilipinas, at alam mo naman tayong dalawa, no? Tayo talaga may mga nunal sa paat, mga lakwatsero, takwatsera. Napakaganda po talaga ng Pilipinas. Sa totoo lang, kung Thailand, Malaysia, Indonesia, I love them, pero walang laban ang mga beaches nila, mga natural beauty sa Pilipinas, no? And yet, ilan ang turistang dumating dahil kay Secretary Prasco, ang galing-galing kanya achievement, wala pang 3 million. Bumagsak ang ating turismo dahil sa mukha ni Prasco. Wala pang 3 million, and yet ang Thailand, 35 million. Ang Malaysia, 32 million. No? Ang Indonesia, hindi nahuhuli kasi meron silang Bali. No? And yet, walang nangyari sa atin. Tapos aawain pa natin ng China na pinanggagalingan ng pinakamaraming turista dito ngayon sa Southeast Asia. Hello! Bakit na mag-isip yung mga yan? Tapos sabihin nila, Isa pa mga kabdit, kaya kumunti talaga yung turismo sa ating bansa ngayong mga kapanahunan ni Marcos Jr. Kasi unang-una ho sa lahat, pati mga, ayan, yung mga foreigner, yung mga ibang lahi mga kabdit, hino-hold up po. Tapos, alam nyo na, inaabuson, nawawalan ho ng buhay. Ganyan ho yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya marami na ho talaga nabandal, marami na ho natakot, pati nga Japan mga kabdit nag-issue na ganito pala yung Manila. Ganyan. Nabalita na ho yan saan? Sa Japan mga kabdit, dahil nga sa matinding krimen na nangyayari ho ngayon, napilit hong pinagtatakpan ng administrasyon. Sinabi nila bumaba yung krimen. Sila lang ho yung nakakaalam niyan. Sila lang ho. Pero yung taong bayan sa paligid natin mga kabdit, yung krimen sobrang lala na ho. Malalang malala. Yung white powder, kalat-kalat na ho. Diba? aaway ng China. Kapag sinabi mong away ng China, parang sinabi mo, magdusa ka mga Pilipino, maghirap kayo dahil walang negosyo, walang turismong darating, at walang mga proyektong binibigay. Meron sila yung BRI, yung Build and Roads Initiative ba yun, na nagbibigay sila ng mga proyekto. Nakakuha nga tayo ng tulay dyan sa Davao, na inaangkin ni Bangag, na siya daw yun. Legacy project daw niya yun, Sus Mariosep. Buti na lang, pinuntahan ng Chinese Ambassador lately. At hindi talaga nagpunta si Bangag doon sa inaugurasyon ng bridge na yan sa Davao. Spokes, bago sana nila isipin yung makikipagdigma o magsiga-sigaan o magtapang-tapangan, bigyan mo na nila ng kabuhayan at trabaho ang mamamayang Pilipino. Paano nga lalaban yung mga Pilipino? Gutom, kumakalaman siguro. Niwala ka pang kape. Niwala ka pang kape. 51% na po at itong December figures dumami ng 100,000 ang walang trabaho. So consistent po ang trend humihina ang piso. Bakit? Walang kumpiyansa kay Bangag. Walang namumuhunan. Tama. Konti ang bumibili ng produkto natin, kaya nawawalan ng balor ang piso. Pangalawa, ayan na, yung kagutuman, mahigit kalahati, gutom. Yes. Okay? At syempre, kasabay pa niyan, yung negative 27 approval rating ni Marcos, no? At kapag gutom ang mga tao, tumataas ang crime rate. Siyempre. Dahil ang laman ngayon, actually, kasasanto lang ng mga balita, talagang, hold-upan, snatching, tapos mga akyat-bahaygag, bumabalik, maliban pa yung mga addictus. Talagang addictus, balik-balik. Kasi follow the leader. Yeah. Follow the leader. Follow the leader. Follow. Yeah. So, kami naman sumasayaw lang, hindi namin sinasabing magbagabang kayo. Insulto yun, just in case, baka akalaan nyo, inindukso namin ng kanilang pulisya. Hindi po. So kami ang naniniwala dun sa we hate drugs. Yes. Diba?
At saka balikan natin na si Frasco kasi pinag-usapan natin yung turismo. Bagsak ang turismo sa atin. So pag bagsak ang turismo, walang trabaho ang mga nasa hotel, mga nasa restaurant, o yung mga ano natin, tourist destinations. Mga taxi driver. Yeah, lahat. Oo, Lahat actually. Oo, lahat na Eh yan. paano nga naman pupunta ang mga turista sa atin yung pagmumukha ni Frasco yung nakaharap? Pero ngayon, I think yesterday, na nag-announce siya na pinapatanggal na yung mga pagmumukha niya doon sa Boracay, Oo sa iba nga, pang oo. bahagi ng Pilipinas. In fairness, si Frasco, ginariram niya yung ginagawa dati ni nung dating DOT. Sino ba yun? Yung babae na Romulo, Berna. Si Berna. Si Berna, nagpo-post sila. Pwede ba itigil nyo na yan? Yeah. Ang maganda talaga, yung tanawing Pilipinas, huwag True. nyo ilagay yung mga sarili nyo dyan. Huwag niyo ilagay yung mga mukha niyo Oo. in-injection na. At saka kailangan kausapin nyo si Bangag, si Soto, si Ontivirus at si Erich at yung buong CPP-NPA at saka mga akbayan. Sabihin nyo, huwag nyo awayin mga China. Kasi kapag inaway niyo yung mga Chino, hindi pupunta yan at hindi tayo makikinabang. Mantakin mo sa Thailand, 35 million tourists at ang pinakamalaking mga dumating doon ay mga Chino. Parang hindi ako nagkakamali, parang 10 million ata. China pa lang no? Mas malaki compare sa ano. At saka yung mga Sino kasi, kung gumastos ngayon, palibasa mayayaman sila ngayon, matitindi, hindi gaya ng mga Europeans na naka-backpack. Yeah. Mga backpackers. Oo, sila gusto nila Sila nasa magagara, five-star mga hotel, bongga. kain ng masarap, kasi yan ang mga mayan, trabaho na ng trabaho. Oo. Ano lang sila talaga, magbabakasyon lang sila para magpahinga, pero talagang trabaho yan. Yeah, so kaya nga Pero, nakikita mo dito, Spokes, dahil ikaw naman ay galing sa gobyerno. Yung mga katulad ni Frasco na dinidisplay yung kanilang mga pagmumukha para for their, vested interest, personal gain. Di ba parang may mga saltik na yun kasi narcissism. Bakit yung mukha mo? Hindi yung sabi mo nga, dapat mga magagandang tanawin, i-promote mo. Pero bakit paulit-ulit natin ito naririnig na nagko-comment tayo about ipolitiko? Bakit paulit-ulit na ginagawa ng mga elected or appointed officials yung ganitong klaseng pagpo-promote sa kanilang sarili? Bakit insensitive sila? It's all about awareness. At sa tingin nila, yung awareness will have conversion pag tumakbo sila for Senate. Sa totoo lang, kasi medyo matagal nang walang senador from Cebu, no? Ang huli is si Osmeña. So tingin ko yung mga Garcias are aiming na talagang may magtatakbo at mananalong senador sa kanila, no? Pero nag-backfire. Kasi nga habang ginagamit yung kanyang awareness ng kanyang pagmumuka, lalong nawala ang turista. Para nagtago ang turista. Natakot kasi. Ano ba yan? Baka kinakailangan mag-class suit yung tourism industry na nawala tuloy ang turista dahil sa inyo. Patitignan natin, ngayong tinanggal ang mukha, baka naman dumami. Yeah. Sa totoo lang, wala ka pala sa YouTube. Guys, di bali, papost na lang natin yan. Papost natin yan. Magaling ka naman dyan At hindi lang yun yung mga issue natin ngayon, etong si Zatanas, nagpapasalamat daw siya sa mga loyalista na talagang nakikita yung effort, yung mga mabubuting ginagawa ng kanyang asawa at dito sa impeachment nga na hindi natuloy at alam naman natin na scripted yon. So may mga drama-drama sila na talagang parang majority, not only loyalista nila, yan ang mga Pilipino, nakikita yung mga magagandang ginagawa ni Bangag. Anong masasabi? To paraphrase you, Maharlika, julul. Julul. Negative 27 na approval rating nyo. Ano pinapasalamatan nyo? Ang pasalamatan nyo yung mga haters kasi wala na atang natirang loyalista. Siguro mga 2% na lang yan. At sila na yan. Hindi, mga natitira yung may bayad. At saka yung mga bayad, yung mga nakikinabang, yung maraming mga basura, di ba? Yung mga maraming mga flood control projects, sila yung natuwan-tuwa, no? Pero julul talaga at negative 27 at walang kahit anong survey na nagpapakita na positibo pa ang approval rating ng iyong bangag. So ano pinapasalamatan mo dyan? Ang pasalamatan mo, nagigising na itaong bayan, ayaw na sa inyo, sinusuka na kayo. Tama. Diba? Ang kakapal moks nyo naman, ayaw nyo pa umalis na tahimik. Baka mamaya kasi pag umalis sila na tahimik, baka mapatawad pa sila, di ba? Sabihin niya na, okay, may sakit ako. Matahimik o maingay. Wala ka patawaran ng ginawa. Iba naman yun sa anong gusto natin mangyari. Wala ka kaya patatawaran sa papatawarin.
Pero tingin ko kung siya'y umalis na, mapayapa, wala nang gulo, at sabihin magpapahinga na ako, alagaan ko sarili ko, alagaan ko nanay ko, baka mapasalamatan pa natin sila. After all, nandiyan naman si Mangga na talagang palaging nagsasabi na kontra siya para kahit paano masalba yung imahe ng kanilang pamilya, no? O, di ba? So, pwede din naman nila i-consider yun kung talagang ayaw nilang isuka na sila forever sa kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Yes, at ang sinasabi ni Banghagat na mga kampo ni Satanas, at least daw wala na raw distraction at makafocus na daw si Banghag dahil yun nga, nabasura na yung hindi na na-pursue yung impeachment na yan. Julol Part 2. Plano nyo naman yan no? Oo. Kasi Julol distraction, Part 2. politika lang daw yan. Pero pagdating kay Day Sara, ayan, tutuluyan talaga nila. Ang tanong, ilan kaya dito sa mga congressman ang boboto? No? Kasi, saka muna natin pag-usapan ng Senado. Pero mga congressman kasi, yung mga AIX, mga tupad, mga proyektor, yan yung pambili nila talaga. No? Pero alam mo, yung ating informante nagsasabi, kulang lang daw ng isang magtitipon dyan at marami na ayaw sumuporta talaga sa impeachment. Kaya lang, wala daw lumalapit sa kanila para sabihin na wag na kayong pumirma dyan. So siguro, panawagan sa mga magkakapatid na Duterte, sa Davao Black, yung kakaunting tao dyan sa Kongreso, baka naman kinakailangan lang kausapin yung mga congressman. Kasi ako naniniwala ako, having been once a member of that institution, no, magaling ang radar ng mga congressman. Alam nila yung sentimiento ng publiko, lalong-lalo na papunta na tayo sa 2028. At siyempre, alam naman nila na wala kahit sinong kandidato ngayon kung ang eleksyon ay hindi didiktahan ng Miro, Presidente Sara Duterte pa rin ang mananalo. Nako, tignan mo yung mga Luistro, yung mga Kimbo, yung mga Alonto. Nako, pagdating ng 2028, Presidente na si Sara. Nako, unang-una yung mga sisip-sip kasi makakapal talaga mga mukha niya. Wala silang pakialam kung sila. Isa pa yung mga remula, mga kaptita. Nung kapanahunan ng mga Duterte, yan si FPRRD, yung mga remula, maka Duterte din ho yan. Pero nung pagpasok ng admin ni Marcos Jr., tingnan nyo, saan ho sila nakalinta ngayon sa Marcos administration. Ngayon, ang tataas din ho ng posisyon. Diba? DILG yung isa. Tapos yung isa, ombudsman. Nakuha ho nila, mga ka-update, yung gusto ho nilang posisyon sa gobyerno. Kaya kasunod nito panigurado at panigurado, pag nag-2028 presidential election, naging presidente na ho si BP Sara, 100% yung mga Remula, papanig din ho sa kanya. Ano yung mangyari yan si Bonjing Remula, mga kapatid? Babaliktad ho yan kay Marcos Jr., 100% ho yan. Ang problema, tingin ho ba natin kakampihan ni BP Sara, yung mga yan? Yan ho'y malaking katanungan dyan. Kasi nga, unang-una ho sa lahat, binalasubas ho nila si former President Duterte. Tinapon ho sa ICC. Mantakin po ninyo yun, mga katita. Itong matandang ito, pinalibing sa libingan ng bayani yung tatay ni Marcos Jr. na diktador. Diba? Tapos ano hong ipinalit sa kanya? Pinatapon ho siya sa ICC. Ganyan ho kawalang hiya yung mga gumagamit ng Coca-Cola. Lazy sip-sip. Tagaan nyo yan sa bato. Yeah. Diba? Pero I think si Sara natuto na sa mga ganyang klaseng pangbuhudol. Parang ikaw, after all, nagginawa sa'yo yung pinagkaisahan ka, tapos naging presidente ka, tatanggapin mo pa ba yung mga pagsisip-sip dito mga taong nag-trader sa'yo? Pero I guess, ang akin lang naman, baka naman, alam mo, politika naman is addition, no? Tapos, alam mo, ang mga pagsubok pagdarating na eleksyon is kalaban natin ang Miro, kalaban natin mga Marcos. Ako sinasabi ko talaga, habang nandyan ang mga Marcos, hindi sila papayag na maging presidente si Sara. So let's not even talk about elections. Yeah. Pero, on the assumption na everything is fair, ano bang nangyayari ngayon? Kinakailangan talaga maghanda si Inday Sara Duterte kasi aside from popularity, hindi pa natin alam kung paano yung makinarya niya. Hindi natin alam paano yung financing niya. No? So, iniisip natin ngayon, everything will follow kasi nga wala namang viable na kandidato laban sa kanya. Pinakamalapit na kandidatong laban sa kanya ay 2% lang ang boto. No? At yan nga yung mga dilawan. No? So, pero marami talagang pagsubok. Baka naman, it pays din na ipalakihan natin yung base natin. No? Kung ngayon meron tayong 15 mga kongresista, ay siguro naman pwede natin gawing 50 yan. No? Kahit papano, yung cheating machinery ng mga Marcoses, malalabanan natin. No? Kaya naman na yan labanan, yung cheating machinery na yan. Pero kasi kung makikita mo talaga sa surveys, folks, wala na talaga kahit mag-election ngayon. Si Sara talagang
mananalo. True. Diba? Kaya nga, gagawa sila ng hagbang para hindi makatakbo si Sara. Yeah, sinabi Diba? na rin mismo ni Inday yun na may plano silang gorgorin si Inday. Oo nga, Diba? Sinabi ang niya bilin, ha? Yes. Under no condition should she succeed. So, miski kunin ng Panginoon si bangag dahil sa kanyang mga bangagization, talagang sabi, wag daw paupuin. Miski yan naman ang trabaho talaga ni Sara. Yeah. Oo. Yan ang sinabi din yan ng ating mga puting ahas noon. And ito na nga, nagkakatotoo na nga, even Sara, binention yan last year, I believe, last year, 2024, tungkol sa gustong gumurgor sa kanya. So, ikaw ba, syempre nandun yung concern at natin, no, kaba, dahil si Inday, pag pumupunta sa Hague, napakasimple lang, nakita mo naman yun, palakad-lakad lang yun. Palakad-lakad, nagpo-post. Well, ako, I would be very, very careful kung ako si Inday Sara ngayon, no? Dahil nga, alam natin na nagiging desperado na sila. At talagang habang naging desperado, lumalakas yung kanilang resolve na talagang ipagkait sa mamamayang Pilipino ang tamang pamumuno, no, sa pamamagitan ni VP Sara, at ang order nga is gurgurin at all costs at wag gawing presidente yan. No? So ingat VP talaga. At alam mo naman mga puwersa ng kadiliman, narariyan yan, nag-aantay. Pero at the same time, calling all loyalist bulate. Anong order ng ating mga order? Pirma na mga bulate. Kinakailangan, pumirma na kayo. Bulati signature campaign. Ayan ang ating signature campaign. Yan ang ating, Volate campaign. Yun na lang, Volate campaign na lang. Volate campaign. Tuka mga bulate, panahon na. Tuka. Kaya naman, nakakaloka ang bayan natin. Pero folks, lipat tayo doon sa confirmation of charges, no? Parating na. Yes, alam mo po, in-expect mo dyan? nakakalungkot. Kasi nga, bagamat talagang wala ng jurisdiction ang ICC na yan, dahil tayo nga nagbitiw na, malinaw po nakasulat doon, ha. Lahat kayo expert na ngayon sa Rome Statute, pero ulitin ko pa rin. Pwedeng magbitiw. Ang pagtutulungan dapat ipatupad pa rin, pero sa loob lamang ng 1 taon matapos i-deposit ang instrument of ratification. Itong prosecutor na babae dati natulog sa pansitan, abay 2 taon na siya nagsimula ng preliminary investigation, kaya nga sinasabi natin, wala nang visa ang pagiging miyembro ng ICC, pero nagpupumilit pa rin ng ICC. So nalulungkot ako na maski walang jurisdiction, hayan magtutuloy ang paglilitis. Ngayon, ano sa tingin ko mangyayari dyan? Ano ba sa tingin niyo mangyayari? Merong bang kahit anong motion na pinagbigyan ng ICC? Merong isa, yung disqualification ng Karim Khan na chief prosecutor na hindi na dapat i-disqualify dahil talagang suspendido for the time being dahil under investigation sa pagiging manyak. Yes. Pinatakin mo ng International Criminal Court, the prosecutor is manyak under investigation. Ano ba naman kredibilidad ng hukuman na ganyan yan? No? Siya yung magdedesisyon, ha? Kung mga nakaupong presidente, mga dating presidente na 80% ang approval rating, makaalis ng posisyon, ay lilitisin at ikukulong. So, unfortunately, sinabi na naman yan ni Inday Sara. Yeah. Talagang hindi po patas ang laban dyan sa ICC. Kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy yung hukuman na hindi naman sinusuportahan ng mga Amerikano, ng Chino, ng Russia, at ng napakadaming daigdig kasama ng isang bansa dito sa Europa na bumitiw, ha? European Union yan, Hungary, umalis. At sinabi na hindi sila sasapi sa isang political muro-muro na ICC. Yeah. Pero folks, for sure naalala mo, no, nung 2023, na in-expose ko na etong si Zaldico na kung saan talagang whistleblower na rin ito at talagang nagpasabog na ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw sa Taba ng Bayan ay ang Marcos administration at si Tambaloslos. So let's say for example, maglabas si Zaldico ng ebidensya na ang mga ICC officials na pumunta sa Pilipinas ay talagang nag-conspire sa administration. Let's say maglabas siya ng Diretso na natin. Maglabas siya ebidensya na ano? Nakasabwat ang sa pamamagitan ng bribery. Suhol! Suhol. Alam nyo, kung may ganyang ebidensya, dapat ilabas ngayon.
Yeah. Bakit? Kasi ito yung confirmation of charges. Yung mga ebidensya na kinalap nila, ang naging basahan lang for warrant of arrest, hindi gaya sa Pilipinas na probable cause. Ang basahan lang yan ay good grounds. So mababaw ang ebidensya para makakuha ng warrant of arrest. Ngayon nila pupruebahan ang probable cause. So kung talagang ang mga bangag ay nanuhol sa ICC para makalap ang mga ebidensya na ibinili rin, dapat lumabas na ngayon yan. Dahil ito ngayon pagkakataon na sasabihin ng korte, lahat naman palang ebidensya nyo, mga investigador, mga kurakot at binili ng mga bangag, di walang probable cause. So ang aking pakiusap, kung meron talaga. Ang problema lang ho dyan, mga ka-update, hindi ho parang malabo mangyari yan kasi nga, pati itong ugong-ugong na ho ito, mga ka-update, na di umano, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, binabayaran, sinusuhulan mismo ang ICC para din ho sa kanilang sariling interes at para din ho hindi makalaya. Ito nga si PRRD. Kaya mga update, kung meron kayo naging komento, reaction sa ating tinalakay, pinag-usapan, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.